negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang morning po sa inyong lahat. It's Friday once again, unang araw sa buwan ho ng Marso taong 2012. Ako si Tess Ramirez, makakasama nyo sa kabuuan ng programang Ang Tipo Kong Negosyo at syempre ang aking partner, nasa linya pa rin ho ng ating komunikasyon, si Director Telma Dumpit Murillo. Director Telma, good morning! Good morning, partner Tess. At syempre, good morning sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay dito sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ayan pinapalamig nyo naman ang mainit na panahon. Oo nga, ano ba yan? Parang, nag-official na ba ang declaration ng summer? Hindi pa. Ay, hindi pa? Yes. Bakit ganun? Mainit na rin. Pero, partner, di ba, in fairness, sa gabi, medyo malamig pa rin, no? Hindi pa rin ako nag-aircon sa gabi. Oo nga merong pa rin, hanging amihan kahit papano. Kaya hindi pa nga officially declared yung summer. Pero mas exciting, partner, hindi ang pagdating ng summer, kundi ngayon dahil Marso, unang araw sa buwan ng Marso, partner, ang bilis ng panahon. Oo nga, ang bilis tumanda ng mga tao. Grabe. Ay, kalabaw lang ang tumatanda, partner. Sa bagay. At bago ko makalimutan, ay gusto kong batiin ang aking Papa Dearest ng advance happy birthday, March 7. Advance happy birthday po. Si General Tomas Dumpit. Congressman Tomas Dumpit. Yon. So, happy birthday, Papi. And I hope you have many more birthdays to come. Yes. Okay, partner. Meron akong joke. Ano yun? Oo. Ano ang tawag mo sa mga hindi graduating ngayong March? Sa mga hindi graduating? Oo. Ano? Eddie, waiting. Aba! Di ba? Pero graduating naman yan, kahit na waiting. Baka kailangan lang nilang mag-kompleto ng kanilang mga projects bago sila maging graduating. Alam mo yun? Naalala mo ba yun, partner, nung nasa eskwela pa tayo? Na nagkakraming talaga? Uso yan kapag pumapasok. Kaya lang ang tanong, yung iba na nasa waiting list, gaano katagal ba sila mag-wait? Next year ba ay ganun pa rin ang kanilang magiging buhay? Oo. Mahirap maghintay kaya. Kailangan ay baguhin ang ating mga tawag dito, yung style. Hindi, if you want to be ahead, yan ang ating sa mga graduates yung mga gagraduate, if you want to be ahead in life, you have to start early and plan. Correct. Oo. But more important than planning is execution. Tama. Yun ang pinakamahalaga. Sa umagang ito, ano ang ating pag-uusapan? Magmamarcha na tayo. Marcha sa kaligayahan? Marcha. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ay, ganun. Ayan mga kaibigan, ang ating tema ng Ang Tipo Kong Negosyo today is Marcha na sa March. Tamang-tama, ngayong buwan ng Marso, di ho ba? By the way, ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng PBS at ng Department of Trade and Industry. Napapakinggan po hindi lamang sa himpilang DZRB Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming kapatid na himpilan, ang EWBR FM 104.3
megahertz. At ang ating katuwang muna this morning, Director Telma, ang walang kakupas-kupas sa si Miss Marela Jam Castro. Good morning, Marels. Si Miss Marjorie Posas, si Tita Litz, Lita de los Santos sa technical side. At si June Paladan sa BR. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. And syempre kay Director Tito Cruz. Good morning. Good Director morning, Tito sir. Cruz. Kay Deputy Director Mar Rodriguez, kay Sir Alan Alianiga ng DZRB at kay Ma'am Maju Ramos ng DWBR. 15 minutes after 8 ang ating pong oras. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Tuloy-tuloy na tayo, Director Telma. Nasa line na yung ating unang-unang makakausap ngayon. Nandiyan na ba? Ready na siya. Ready na? Okay, ready. Para sa segmento pong ito, Achy Breaky Business. syempre kapag graduation, Director, di ba, ang unang pinoproblema natin dyan yung susuoting toga. Oo. So, may toga ka na ba? Doon sa mga graduate? Eskwelahan yung mga mahal-mahal na graduation, expenses. Pero ang toga ba is a requirement yan? Sa miscellaneous fees. Ganon. Yung toga, doon sa mga magsisipagtapos, oo, syempre, pero ang alam ko, ang DepEd kapag walang-wala talaga, hindi pinipilit. Kailan kawawa yung bata, di ba? Kapag hindi naman siya kasi nakatoga. naman ang toga, yan yung simbolo, di ba? Na ikaw ay talagang nakapagtapos ng lahat ng mga requirements at pwede ka nang tawagin na, ano bang tawag doon? Graduate. Graduate, correct. Okay. Anyway, ang ating makakausap ngayong umaga ay nandiyan na ba sa ating linya? Nasa line na si Okay, Mr. may-ari yan ng SCG Dress Shop. Walang iba kundi si Mr. Ramon Gaudier. Gaudier ba? Is this French? Gaudier. O Gaudier? Gaudier po. Gaudier. Good morning, Mr. Good Gaudier. morning po, ma'am. Oo. How Frenchy naman is your name? Pure Filipino po, ma'am, taga Cavite. Ayun! Taga-Cavite French pala na siya. taga Cavite. Okay. Okay yun So, kamusta po ang inyong dress shop, ang inyong pong negosyo na paggagawa ng toga? Kasama po ng summer itong graduation, ma'am. Kaya ito po yung Pasko namin. Ay, dalawa palang Pasko nyo sa isang taon. Opo. Ang swerte nyo naman. Bakit kayo ganyan? Anak ba kayo ng Diyos? Malakas Okay. lang po magdasal. Okay. So anyway, so ngayon talaga, graduation, panahon ng graduation, dyan talaga kayo kumikita ng husto? Opo. Oo. Gaano po kalaki yung demand ng inyong produkto? Ang lahat po kasi ng mga eskwelahan, mapa elementary, high school, hanggang kolehiyo po, taon-taon po may graduation. Correct. Taon-taon po yun yung pangangailangan nila. Correct. At sa pangangailangan niyon, yun po yung pinasok naming negosyo. Bakit niyo naisip yan? Dati na ba kayong mananahi o yung sa pamilya ninyo? Ano po ba? Po, yung nanay ko nananahi. Nanay po ni Mrs. ay nananahi din. Oo. Pero ito pong toga naging offshoot lang po nung pagtatahi namin at pagsusupply ng mga uniforme sa eskwelahan. Tingnan mo nga naman yun, partner. Lahi pala sila ng mananahi. Oo. At magkano naman po ang inyong kinikita dyan sa negosyo na yan? Kunyari, hindi nakikinig si Madam Enares. Okay lang po, ma'am, para makapagpaaral ng mga anak ng magagandang kurso. Ay, ganun ba? Ano po ba yung ibig sabihin ng SCG? Ma'am, name po yun ni Commander. Ganun Sandra ni Cabo Commander. Gaudier. Oo. So, Mang Ramon, magkanong puhunan ang kinailangan ninyo para umpisahan itong negosyo na to? Gaya po nang nasabi ko, ma'am, offshoot lang po ito nung pananahi namin ng mga uniforme din ng eskwelahan.
Siguro po nasa 600,000 din po yung initial investment. Aba, po. malaki-laki rin ano. Oo. Opo, dahil kailangan po namin supplyan din yung mga malalaking eskwelahan. Oo. Dahil nandun po kasi yung magandang usapan, Oo. firm ang mga commitments. Kaya ganun po ang yung kailangan. Pwede po namang magsimula ng maliit na kapital sa ganito, pero yun nga po, hindi magiging fix yung mga transaction mo. Director, kasama yun doon sa kanilang trabaho, di ba, yung coordination sa mga eskwelahan na magsusource ng uniform nila doon sa kanila. Pati school uniform, Suba. Opo, ma'am. Actually, yun po yung nasimula namin. Oo. Kaya como nga po napapansin namin ng mga school administrators, kapag graduation period din po, yun po yung mga kausap namin sa mga uniform din po eh. Aha. Problema po sila. Taon-taon ay naghahanap sila ng maayos sa supplier, Oo. yung makakapag-deliver on time, kumpleto po at maayos po yung quality. Kaya na pag-isipan na po namin na actually sila na po nagsabi, kayo ba hanggang uniform lang? Hindi nyo ba kami matutulungan sa tao ng problema namin? Sige po, sir, pag i-refer ko ito sa production area namin at titingnan namin kung makakayanan namin yung inyong pangangailangan din. Doon lang po nagsimula na dahil po sila po yung mga kausap na namin dati. Oo. At kahit pa po, nakatulong pa uli kami sa kanilang problema taon-taon. That's right. 3 pa lang Pasko ninyo. Ano ka ba? Hindi lang 2. School opening, Pinakyaw nyo na, ha? Pasko, at saka graduation. Extended lang po, ma'am, dahil ang graduation po, March and April. Oo. Pagdating po ng May, enrollment. Oo. Extended po yung Pasko namin, ma'am. Ayun. Tapos, ilan naman ang trabahador ninyo? May in-house po akong mga 20 sewers. 20 sewers. Opo. Tapos, yung pang mga mananahi ko na sa tagal po nakapagpapamilya. Oo. At may mga baby na. Yung pong mga makina nila, pinauwi ko na po sa bahay nila. Ay, talaga? Para doon na po sila, para pong work at home. Oh, how nice. May mga special baby, may mga maliliit pa ho na kailangang alagaan. Oo. Doon na po, lingguhan na lang po ang reporting namin dito. Ayun. Ayun. So, ginagawa na nila, tinatahi sa bahay, tapos, tsaka na lang sila nagdadala every week. Opo. Mr. Bigyan namin Ramon. ng gawa. Pagtapos na, pupunta rito, bigyan ng sweldo, uwi huli, may dala, uling gawa. Ayun. Mr. Ramon, hindi ko po itatanong kung magkano yung pinapasweldo nyo doon sa mga nagtatrabaho sa inyo, ha? Yung itatanong ko, magkano po yung renta doon sa toga? Ang renta po ng toga, nag-i-start po ng 50 pesos, yung po mga puti na mga pang-elementary high school. At depende rin po sa sa quantity po ng ino-order. So, ano pala yan? Renta lang. Meron pong rental, may mga nagpapagawa po, at malimit pong nagpapagawa, yung po mga masteral, doctorate, mga okay. presidente, eskwelahan, ganun po. Ikaw ba, masteral ka rin? Ay, hindi po. Master lang yan. po pananay. Partner, dyan lang pinapakita na hindi mo kailangan ng master's degree para ikaw ay mabuhay. That's true. Pero diba? Director Telma, ang balita ko, ang unang naging business nila, chocolate distributor eh. Uy! Ano nangyari? Bakit nag-shift kayo ng mga negosyo? sicarias, candies, chocolates, hindi ho nag-click eh. Siguro po maraming nabungi na mga bata. Kaya gano'n, hindi na sila bumili ng tsokolate. Opo. Anyway, papasalamat na tayo sa ating sa ating guest kay Mang Ramon. Mang Ramon, tumatanggap pa ba kayo ng mga orders o talagang pulong-puno na kayo? Tumatanggap po kami. Actually, ma'am, ito pong mga eskwelahan po na tumatawag sa amin. Na palagi lang sinasabi ay taon-taon naghahanap sila ng mauupahang toga at kung makapag-deliver ba on time. Actually po, ibinandle na po namin yung service namin in the supply of uniform and a free use of toga. Ooh! Para po kahit papano yung cost saving tama. sa rental ng toga, yung budget po noon ay maibigay po doon sa mga deserving students or deserving faculty members para in recognition po sa magagandang grado. Nako, ang ganda naman yan, Mang Ramon. Kaya kayo pinagpala ng Panginoon. Actually po, yung isang kausap namin mga 3 weeks ago, ito pong presidente ng isang eskwelahan dito, sabi niya po,
Bagong idea yan, parang Anli Toga. Meron na rin yan, Libre yung toga sa supply ng uniform. Oo. Okay, so para doon sa gustong kumonta kay Mang Ramon Gaudier, Gaudier ng SCG Dress Shop, ano po yung telepono ninyo, Mang Ramon? Telephone number po, 418-1441. Okay, thank you very much. Salamat Good luck, po, Mang Ramon. Thank you po, ma'am. Yan, salamat po na marami. Si Mang Ramon Godier, ang ating una nakausap. Samantala, mga kaibigan, magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Pagkatapos lamang ng ilang reminders. Stop, look, and listen. May mga riles ang tren na pantay sa kalsada o kung tawagin ay grade level. Hindi ito madaling makita ng mga driver, lalo na kung hindi madalas dumaan sa mga nasabing riles. Kaya't kailangan ang ibayong pag-iingat upang makaiwas sa sakuna. Magmenor pagsapit sa mga riles ng tren, huminto at magmasid bago tumawid ng riles ng tren. Lagi pong tandaan, ang riles ay para sa tren. Huwag isugal ang buhay. Talo ka. Kung di ka pilay, patay! Isang mahalagang paalala mula sa Philippine National Railways. Ang Pinoy na riles ang maghatid sa'yo. Idol mo ba si Rizal o si Bonifacio? Fan ka ba ni Gabriela Silang? O di kaya'y may puso kang tumulong tulad ni Tandang Sora? Ito na ang pagkakataon mong maging isang bayani. Sumali sa Bayani Challenge. Ngayong March 23 to 27, isama mo na rin ang iyong mga kaibigan at bumuo ng grupo na may 15 miyembro. Kung kaya mo ang hamon ng 5 araw na bayanihan para sa bayan, sali na! Visit facebook.com/Bayani Challenge for more details. Hi! Ako si Neslin Buendia ng Lyceum of the Philippines University, Cavite Campus. Ugaliing makinig at sumubaybay sa mga programa ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, 738 kHz sa Metro Manila. Nandito ang pinakamaiinit at pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa. Dahil sa Radyo ng Bayan, saang sulok ka man ng mundo, siguradong konektado ka. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, we're back. Director Thelma. Yes, balikan natin ang ating programa, Ang Tipo Kong Negosyo. At syempre, pag nag-uusapan po natin ngayong umaga ay graduation. At partner, syempre pag graduation, kailangan meron kang some form of documentation. Dapat lang. Hindi nawawala yan. Picture. So ano yung documentation? Kodakan na walang kamatayan. Correct. At paano ba yan how do you save the memories for posterity? Nako, yan ang walang kakupas-kupas na, yun nga, kodakan, display yan sa bahay. Yung iba nga, wala nang mapaglagyan sa dingding ng kanilang bahay. Hindi nasihan dun sa photo album, dahil punong-puno na raw. Kaya pag-uusapan natin ngayon naman ang isang nasa negosyo ng photography. Yes. Nasa linya naman natin. Okay na. Okay na. Tawagan na po natin ang may-ari po ng First Image Digital Studio, si Miss Ruth Abalos. Good morning, ma'am. Ay, okay. Sandali lamang. Nakuunahin natin. Ano? Si Mr. Ronald pala ang nasa linya. Sa segmento pong ito, mga kaibigan. Easy to get. Bakit nasa Easy to Get segment siya, Marels? Easy to Get ba si Mr. Ronaldo Barangan? Siya director, ang program director ng Tagumpay Livelihood Training and Skills Development Center. Ayan. Magandang umaga po, Mr. Ronald. Magandang umaga rin po naman. Kamusta po kayo? Thank you. Welcome to the program. In behalf din po of our Tagumpay Manpower Training Center, nagpapasalamat din po kami na maging kabahagi po nitong inyong programa. Wow! Ano po ba itong Tagumpay Livelihood Training and Skills Development Center? Bakit po ito itinatag?
Ito po ay itinayo ng aming pong presidente upang makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na magkaroon po sila ng maliliit na hanap buhay na maaaring magsimula sa kanilang mga tahanan. At meron po ba itong singil? Yes po, pero very minimal naman po ang aming mga training fees. Meron din po kami pinagkakaloob na mga libreng pagsasanay sa iba't ibang livelihood courses. Okay. May papayo po ba ninyo ang tawag dito, vocational? Parang vocational na rin ho ito, no? Opo. Livelihood. Para po doon sa mga hindi naman, di ba, iba-iba naman ng estudyante, hindi po ba? Meron yung para talaga pang kolehiyo, meron pang negosyo or vocational. Yes po, ini-encourage po namin ng karamihan, lalo na po sa talagang hindi makakapasok ng kolehiyo, na magsanay po sa aming pong tanggapan ng iba't ibang livelihood courses. Nag-offer po kami ng mga livelihood courses para matuto silang gumawa ng iba't ibang klaseng herbal soap. Meron din po kaming paggawa ng pabango at may stop toy making din po kami. Ayun! Nakakatulong pala sila, Director, dun sa mga business-minded na mga estudyante, no? Correct. At ito nga, ang cute. Dahil graduation ngayon, panahon ng graduation, meron silang magandang negosyo. Yung for giveaway ba? Mga teddy bears for giveaway. Tanungin nga natin si Mr. Barangan. Ano po ba itong graduating teddy bears for giveaway? Ito pong graduating teddy bear, isa po siyang typical na teddy bear. Ang kaibahan nga lang po, instead na meron siyang mga iba't ibang disenyo, ang pinaka-design po niya, meron po siyang tinatawag na graduation cap. Toga? Ay, may toga din niya? Opo, meron po siyang toga at yung iba naman po, mas gusto lang nila na simple lang at meron lang din pong graduation cap. Okay. So ito ang itinuturo ninyo ngayon o ibinibenta na ng inyong mga estudyante? Pareho po. Available po siya sa amin sa training, pero yung iba ko pong mga naging estudyante na dito ay nag-umpisa na po silang tumanggap ng mga orders mula sa kanilang mga kakilala at kaibigan. So, ibig sabihin, may training fee na yon, kumbaga whole package na. Mr. Opo, kasama na po dun yung mga materyales, pati yung training manual with certificate, at kasama rin po ang lunch. Isang araw lang po ba yan? Meron po kami pang isang araw, meron din po kaming comprehensive na maaaring tumagal mula 3 araw hanggang 5 araw po. I see. Ito pong graduating teddy bears na pwedeng for giveaway, magkano po ang kakailanganin nyo na puhunan dito? Ang puhunan po dito ay napakababa lamang. Siya po ay nag-uumpisa mula 80 pesos hanggang 100. At ang selling price naman po niya ay nagre-range from 150 hanggang 200 po. Ayun, so may patong ng 50 hanggang 100. Oo nga, pwede na rin yun, di ba? Pwede, pwede. Gano'ng katagal gawin yung teddy bear? Yung ganito pong kaliit na teddy bear, mga 3 oras lamang po kung sila ay mananahi sa pamamagitan ng kamay. Ngunit kung sanay naman sila o may kasanayan sila sa pananahi sa makina, ay tatagal po lamang siya ng 1 oras. Ang So, galing naman kailangan, yun, sa oras partner, yung interesado dito, dapat meron na palang makina. Pwede rin po yung wala, at tuturuan lamang namin po sila sa pamamagitan ng pananahi sa kamay. Ay, ganon. So, ano-ano yung mga steps on how to make a teddy bear? Ang una po nilang dapat gawin, mayroon po silang padron na susundin at ilalapat po iyon sa likuran ng tela na gagamitin po nila. Ite-trace po yung mga pattern na yun sa tela at gugupitin. Pagkatapos po, may set of instruction na po na kadalasan ay nag-uumpisa mula dun sa mga appendages. Halimbawa po ay tenga, mga kamay at paa. At hanggang sa, tatahiin po nila hanggang sa mabuo na po yung teddy bear po. Ayun, ganun lang pala kasimple yun. Opo. Yung yung para linalagay sa loob, yung stuffing? Ang nilalagay po namin sa loob na tinuturo namin sa aming mga estudyante, yun pong first class na open weave polyester fiber. Sapagkat ito po ay napakalambot
At kapag siya halimbawa po ay lalabhan, ay hindi na po kailangang tanggalin pa sa loob ng stuffed toy. Ayun. Kasi iba dyan, yung paglinaban mo, parang nagdudurog-durog na. Oo. Diba? Opo, ito po ay hindi. Sapagkat kapag natuyo na siya, babalik po yung dati niyang lambot. Ayun. Ang galing, Meron ba kayong training schedule ngayong March? Opo. Ang training schedule po namin para sa stuffed toy making ay sa March 4, 6, at saka 8. At para po sa iba pang mga courses ay inaanyayahan namin sila na mag-inquire. Tumawag po sa telepono 856-9791 o di po kaya ay mag-text sa aming text line number 0927-4900-728. Okay, ayan. Maraming salamat po. Marami rin po salamat. Mr. Ronaldo Barangan. Opo. Okay, good morning. Good morning din po. Ayan, ang Partner, paggawa ng hindi teddy natin bear. natanong, partner, kung saan matatagpuan itong tagumpay. Tagumpay sa Rizal yun, di ba? Hindi natin nakuha yung address nila. Anyway, tawag na lang sila doon sa number na binanggit na. Oo. Ayun, Anyway, para tagumpay talaga ang negosyo ni Ronaldo Barangan. At sana magtagumpay pa yung mga naturuan nila. Oo, correct. At dumami pa ang mga interesado. 8:36 in the morning na po. At magbabalik kami. Sandali lamang. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tugigarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoo, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Konektado pa rin kayo sa PBS Radyo ng Bayan. Alas 8:38 ang ating oras. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. We're back. Okay, Director, kapag party ba, anong gusto nyo? Saan yung venue? Party? Naku, kahit saan ay pwede mag-party. Kahit saan? Party! Diba? Basta nandiyan ang barkada, kahit saan naman pwede kayong mag-party impromptu. Kasi kapag may nagsipagtapos sa kanilang tahanan o mahal sa buhay na graduate, di ba, hindi maiwasang mag-celebrate. Oo naman. Celebration. Let's party. Kaya yung ating susunod na panauhin, tutulungan tayo kung paano mag-organize ng isang magandang mobile grad party. Mobile? Talagang kakaiba yan, ha? Oo, kakaiba. Nandiyan na ba siya? Nasa line na siya. Yes. Ayan. Para sa segmento pong ito. Okay, tawagan na natin ang may-ari. Bet ko yan. Bet ko yan, Director Thelma. Yes, let's call on Miss Pauline Moscoso, co-owner of the Party Bus Manila. Good morning, Miss Pauline. Good morning. Yes,
Kamusta po? Welcome to the show. Thank you very much. I'm good. Kamusta kayo? Okay naman po. At Mabuti po. kakaiba po itong inyong negosyo. Bakit po ba tinawag na The Party Bus Manila? Well, it's called the Party Bus Manila kasi yung party, it's basically a VIP pub crawl. So, the concept of pub crawl originated in London kasi maraming pubs sa London. So, what people used to do and are still doing until now is that they visit different pubs. So, they go from one pub to another. So, para siyang bar tour. So, in the Party Bus Manila's case, we go to different bars and different clubs around Manila. Okay. And the difference is that we're a VIP pub crawl. So, hindi lang kayo nag-tour you don't just go to different bars and different clubs. We book you VIP tables. Okay, I'm curious to know, your party bus, is it dressed up inside like a room with tables and all that? Yes, we actually have a partnership with some transportation companies. Yeah. So it's definitely parang designed to be a party vehicle talaga. So we have lights inside. We have and then we also music. So parang it's like a mobile club. Like, yeah, that's right. So it's really a big bus that you customized. Yes, and then we also have a Hummer limo. Hummer limo? Yes, the stretch white limo. So, there. Naku, affordable ba naman yan? It's a little bit pricey, but it's definitely worth your money because it's all in now. We organize everything. You get VIP treatment and all the different night spots that you're going to, and that includes all the drinks, usually premium bottles. And then we also serve some drinks inside the vehicle mismo. So it's like the party never stops. Yes. Like when you go from one night spot to another and then kunyari you ride a vehicle without anything going on inside the vehicle, parang party, medyo mag-die down yung party, diba? But with the Party Bus Manila, it never stops talaga kasi you're in one bar, then you get inside the vehicle, party pa rin, and then you get down. So parang there's never like a low point. There's never like a parang dull moment. That's really nice. So ang lahat ng papasok sa inyong party bus, tsak na mag-enjoy. Yes, for sure. So what's this? And then, how are you? How do you service? Is it by groups? Like one bus will hire your party bus? I mean, one group will hire your party bus, just one group? Or several people who don't know each other can join together? Okay, kasi the concept of pub crawl is really to meet new people. Because parang we announce on our Facebook page as well as our website na parang we have a run. Parang, and then the nice thing about it is that we have themed runs. So parang we've had like an end of the world run last December, which apparently didn't happen. And then we also had a Halloween run. We had a Christmas themed run. And then for tonight, we actually have one tonight. It's we're having a neon party naman. Neon? Neon, yeah. So parang neon party. And then what's a neon party? Like we have neon. We asked our guests to wear neon colors, and then we have neon lights, and then those glow in the dark. Well, I have one for you. You might. I have a suggestion for you. Yes. How about a full moon run? Sorry. Full moon run every full moon. Yeah, that's a great. Okay, I'll keep that in mind. For sure. And you're invited. Please invite me. Yes, you can join for free na po. Okay. Yes. So what we do is we announce it on our page. Na kunyari, we have a neon party run on this date, and then we ask them to sign up. And then on our website, we have a sign up button, and then people could just sign up. And then there are instructions naman there on how to reserve your slot, confirm your slot. Gaano katagal na yung business mo na yan? Well, we've started
originally kasi parang we just really wanted to meet new people. It parang we didn't really think about it as something that we could earn money from. Really? But we just wanted to have fun because my partners have been my friends since high school. And then we've experienced kasi pub crawls when we travel. And then parang, why don't we introduce the concept to Manila? It will be a great venue for people to meet other people. That's great. And parang we thought of like making it VIP because also parang to get the best experience, diba? And then for people to saka sila yung may pera. Yeah. And then, well, yung target market naman namin usually parang college students, syempre young professionals, and then we've had mga balikbayans who go home to further bachelor party because apparently we also have, aside from the regular runs talaga na we open to everyone, that it's open to everyone who's interested and is willing to join, who's willing to have a different kind of fun. We also cater to private events. So in the past, we've done bachelor parties, bachelorette parties. We've had boyfriends booking us to surprise their girlfriends. Really? We had birthday parties. So it's really, really fun. Okay, so what are your prizes? Well, our prizes for tonight, it's because we're going to use a Hummer limo, it's 2,500 pesos per head. But that's inclusive now of the Hummer limo, as your transportation, and then drinks on board na. We serve naman premium bottles, so we make sure naman na your hangover won't be as, malala because we don't serve naman cheap liquor. And then, so dapat, Pauline, you should also have in your bus, what do you call this? Pills. Medical or biogenic. No, we have we make sure that we have we provide water, and then we assist naman our clients when they're not so well, when they're having too much fun. Yeah. Okay, well, that's great. Yan, partner, ang talagang kakaibang negosyo na you're already having fun and earning money at the same time. That's very true. That's right. Miss Pao, ilang tao ba yung kasya sa inyong party bus? As yung sa bus po mismo, yung capacity, maximum capacity nun would be around, pinaka-maximum na yun would be around 30, although we allow a little allowance just to make sure that, we don't get a flat tire or something. And for the Hummer limo, it's siguro, the maximum capacity would be around 22. To 23. What's a Hummer limo? A Hummer limo? Well, it's a stretch limo? It's stretch limo. Yeah. Pero Hummer siya. So it's, really? Yeah. Oh, I have to ride in one. You have to. It's really fun. It's a different experience talaga. And if I'm not mistaken, we're the only VIP pub crawl in Asia. In Asia? Yes. So it's a really different concept. So parang Vegas siya eh. Parang we've done research and parang so far it's really been just Vegas who also has like a VIP pub crawl na parang VIP rin yung transpo, and then they book na rin VIP tables for their clients. Yes. Marami rin ba mga locations na mapupuntahan sa isang gabi lamang, Miss Pao? Yes, usually po mga 4 night spots. But pag exclusive event po, depende. Siguro mga 3 lang. And then, if you book us exclusively kasi, meron naman kayong choice kung saan nyo gusto pumunta. Pero pag regular runs po na open to everyone, usually we just email all the details and then yung first spot lang yung sinasabi namin para may element of surprise na parang, where are we going next? So, pero may dagdag na bayad ba yun kung halimbawa ang may gusto ay yung nasa bus, hindi kayo? May additional na bayad? If it deviates from your scheduled tour. Yung gusto nilang puntahan.
No, they all follow naman kasi parang we fix na talaga everything. We fix na the itinerary. So parang, and then, kasi my partners and I were always present. So parang it's like we also host the parties. So we make sure, parang we lead them where to go. And then... So you're like a tour guide we also have games. Games? Wait, what time does it start and end? It usually starts around 9 to 10, and then usually we're at our last stop around 1 a.m., and then the vehicle will drop us off na at our last stop. And then sila na po bahala kung if they want to stay longer, if they want to stay until the sun comes up. It depends na po. So you don't go a full circle, like you all assemble in one place, and then you go around to the different spots, and then go back where you started? No. We get dropped off na at our last stop. Oh, so how do they get their cars? Well, we usually ask them, kunyari, if our last stop is at the fort, we say na you may park your cars at the fort. Okay. And, okay. Curious ako dun sa games na minensyon ni Miss Pao, Director. Anong klaseng games meron kayo? Yung games naman namin, we also customize. Like, for example, pag regular runs, mga icebreakers, get to know games, getting to know you games, pero usually, you know, the best thing about it is that by the end of the night, lahat friends na. Lahat nagsasayawan na. Parang it's so amazing lang na parang nung first, nagkakahiyaan pa, hindi pa nag-uusap. Okay, my last question is for Pauline. What did you graduate from in college, or did you graduate? Yes, I did. I graduated. I took up political science. Political science? Oh my God! So how did you end up with a Manila bus party crawl? Well, kasi after graduation po, parang I went abroad for an internship, and then I came back, and then I wanted to start a business. Parang I was looking for a job. We didn't really, me and my friends, parang we had siguro with a quarter life crisis or something. Kasi team H po kami, and then parang after college, parang, so what's the next step? And then we were just bored one Sunday, and then we talked about it, and we just started listing down our ideas, and then we had our very good friend make a logo. And then from there, nag-launch na po kami, gumawa kami ng Facebook site, and at first it was really hard because parang it was a new concept, so parang people were like, ano yan? Parang, okay, I'll give you my money, is this legit? Is this kasi they had doubts, but now that somehow we've established naman that it's really fun and that it's legit, parang yun, so people are interested na talaga and they really want to join na. Okay, so what's your tip to those who are about to graduate and still don't know what to do with their lives? Wow. Well, you know, don't rush. But every day, parang don't expect everything to fall into place all at once. Parang you have to be calm about what about the future, but at the same time you have to be proactive. Like every day you have to think about what you're good at and what you really want to do. Parang, but don't rush into things. Right, diba? But don't take your time naman. But don't take too much time rin naman. Don't waste your time. And then also take risks. Take risks. Okay. If it feels right, then you ought to try it. Because anyway, if it doesn't work out, then you learn from these things. And you move on and then you venture into other things. Yan ang importante, partner, no? Kahit na magkamali ka, you just recognize your mistake and then move on, learn from your mistakes. Correct. That's very try true. and try until you succeed. Yes, and turn bad moments and mistakes into things that, beautiful things. Into like, opportunities. Yes. Very true. Yes. Okay, well, good luck to you, Pauline Moscoso, a Thank you very political much. science graduate who turned into a party bus maniac. Thank you very much. Yes, Okay. Yes, can I have like a few seconds lang po? Sure. Yes, everyone who's interested, visit our Facebook page, The Party Bus Manila, that's with a the, and then visit also our website, thepartybusmanila.com. Follow us on Twitter,
the Party Bus MNL. And then follow us on Instagram. Instagram rin kami, the Party Bus MNL. So there, I hope everyone who's interested will get a chance to find the Party Bus Manila because it's really fun. Okay, And so memorable. it's more fun with the Party Bus. The Party Bus Manila, yes. Thank you, and Pauline. you all are invited for... Yes, we'll Thank join you. Yes. All right. Okay, bye, Pauline. Thanks. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, si Miss Pau. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. 5 minutes na lang bago mag 9 o'clock at pero pa tayong nalalabing segment. Drive My Caravan. Director Thelma, ano ba yung mga events na kaabang-abang ngayong month of March? Naku, marami. Siyempre, bukod sa graduation, parties, meron din ng PTTC na Business Management or Accounting for Non-Accountants. That's today. Naku, late na kayo kung nakikinig kayo sa amin. Meron ding Rizal Weekend Food Market dyan sa Rizal Provincial Capital Grounds sa Antipolo City. At syempre, dyan po makikita ninyo mga SMEs na nagtitinda ng mga pagkain at kung ano-ano pa mga handicraft. At meron ding Civil Service Commission Seal of Excellence awarding para syempre sa DTI Siquijor. Yay! Yeah, Congratulations, nako, DTI congrats. Siquijor. Yan po ang mga nakalinya para sa ating Drive My Caravan ngayong buwan ng Marso. Unang week pa lang ng March. Unang araw sa buwan. Yes. Okay, Director Thelma, it's time to say goodbye. Oo na. nga, Ang labis nakakatuwa ng yung oras. ating mga nakausap ngayong umaga, ano? Oo. O kailan ba tayo, partner, sasakay sa party bus ni Pauline? Kailan kaya tayo makakasampa doon? Oo, sabihin natin, Marela, i-schedule mo na yung ating party hop. Sige daw. Sabi ni Oo. Now na. Okay. Ay, wag naman now. Anyway, partner, thank you very much. At syempre, maraming salamat sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay. Hanggang sa susunod po na Biyernes, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Tandaan po, do good, be felt, make a difference. Happy weekend! Happy weekend, Director Thelma. At ako po naman si Tess Ramirez. Nag-iiwan sa inyong lahat ng isang magandang morning at maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Until next Friday, thank you so much at maraming salamat din sa lahat ng aming mga nakatuwang, si Ms. Marela Jem Castro, Marjorie Posas, sa aming technical engineers. Thank you so much. Have a nice weekend. Bye-bye.